dear beloved, Boss Mike, Cervera. Na itong si Magalong ay kinausap ng mga nagpaplano na patalsikin ang gobyerno ni Marcos at ang ipapalit na gobyerno ay isang civilian military junta. Di umano, itong si Magalong ay inalok na siyang mamuno dyan sa civilian military junta. Ah! At ayon sa mga sources, Oh, nako ano ha? Attorney. Oo ha, tropa tayo. Oo ha. Pahiram muna ng video mo ha. Bibigyan ko lang ng reaksyon ito. Oh, kita nyo mga kababayan ko. Kaya kayong mga DDS, sabi ko sa inyo, si Digong ginagamit lang ng mga mapagsamantala. Isa na ho si Magalong dyan. Isa na si Magalong sa mapagsamantala. Akala nyo para kay Duterte siya? Hindi ho! Para siya sa sarili niyang pansarili niyang interes. O sa mga hindi pa raw nagla-like sa mga kababayan, wala pa siya kalahati ho yung nagla-like. Oo, baka naman ho, siyang pakiusap lang, libre lang naman yan eh. Eto na. Balikan natin, pinalabas ko yung asong ingay eh. Tahol ng tahol. Eto na. Pasok! pinag-uusapan ngayon na itong si Magalong ay kinausap ng mga nagpaplano Na? na patalsikin ang gobyerno ni Marcos. Kakita nyo mga kababayan, kinausap daw siya ng mga nagpaplano para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. At ano ang plano, attorney? At ang ipapalit na gobyerno ay isang civilian military junta. Nako, ang ipapalit na gobyerno ay isang military-civilian junta. Ano ang ibig sabihin nun mga kababayan? Kailangan munang dumaan sa kudita. Kita nyo? Kasi desperado. Oo, hindi sumikat-sikat mga kababayan si Magalong. Kaya eto na i-involve ngayon, mga kababayan, sa isang military junta na dadaan sa kudita. Oy, naku, gabi ka. Gabi, ako yun. Si Magalong, mukhang gabi yung bumbunan nun. Eto na, mga kababayan ko, Eto, grabe, matindi, wala, Boss Mike, gusto maging presidente ni... Oo nga eh! Hindi nga uubra. Hindi nga uubra, kaya ang naisip niya, kailangan, sa anumang paraan, kailangan maging, leader ako ng bansang ito! Ano ang unang proyekto na gagawin, mga kababayan? Lahat ng mga bakanting lote, gagawin niyang tennis court. Ganun lang, mga... At syempre, mga kababayan, ang kukuning contractor, syempre, si Diskaya. Diba? Ganun lang kasimple, mga kababayan. Oo, yun lang yung kanyang plataforma. Ay, nako. Tibay, diba? Tibay. Tuloy. Di umano, itong si Magalong ay inalok na siyang mamuno dyan sa civilian military junta. Nako! Ikaw pala, kaya pala nagmamadali ka. Kaya pala nagmamadali si Magalong, mga kababayan, na mag-resign, magpaalam sa ICI kasi pala may plano na siya. Kaya lang mga kababayan, mukhang na timbrehan si Pangulo, kaya ayon napurnada. Alin Boss Mike ang napurnada? Hindi ko tinutukoy ang buhok niya. Napurnadang tumubo na. Napurnada yung plano, mga kababayan ko. Ano nangyari, mga kababayan? Ayun, tinamaan ng lintik, mga kababayan. Walang nangyari. Inaasahan nila, September 21 yan. September 21, mga kababayan, inaasahan nila na mangyayari yan. Pero ano nangyari? Pa-post-post pa si Bellica. Sabi ni Bellica, maraming babaliktad. Utot nyo. Kaya nga si Chavit, sumama na sa rally, akala niya, abay mag-aala Fidel Ramos na. Tandaan nyo ba si Fidel? Si Fidel Ramos,
mas kilala sa katawagang tabako? Aba, mga kababayan ko, oo, nung napatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tumalon yun mga kababayan. Oo, nakaganyan. Oo, para bang nagpa-picture ng jump shot. Oo, sa sobrang katuwaan mga kababayan ni Tabako, ganon ang nakuhang mga picture niya. Di ba? Oh, ngayon, si Chavit, bida-bida. Dahil siyempre kailangan nandun sa eksena. Kahit na pala may plano sila magalong, magkakaroon ng military junta, wala. Nga. Oo. Sabi, bawas na naman sa buhok ko to. Kamot na naman si Magalong. Ano? Kamot na naman ang ganun si Magalong, mga kababayan. Di nabawasan na naman ng 10 yung buhok mo. Di ba? Eto na, mga kababayan ko. Anong plano, attorney? At ayon sa mga sources, tinanggap ni Magalong na kung magtatagumpay ang kudeta o kaya pag-withdraw ng military at police report, ang papalit ay isang transition government. Nako! Na parang civilian military junta, Nako! willing siyang magsilbi dito. Yan. Nako! Tinanggap daw ni Magalong! Bangklase, mga kababayan. Bangklase talaga si Magalong, ano? Antindi rin, mga kababayan ko. Antindi ng bumbunan. Sabi rito, mga kababayan, tinanggap ni Magalong yung inoper na siya ang mamahala sa military junta. Tindi, no? Oo, basta kapangyarihan talaga. Kapag ka nagkaganon, syempre, alam nyo na. Oo, ako, sa totoo lang, Magalong, okay lang naman maging presidente ka. Tapos, ang iyong executive secretary, si Libayan, ha? Para kapag ka may bumabatikos, magyayaya ng debate agad yan. Di ba? Kapag binatikos ni Mike Cervera, sasabihin ni Libayan, si Mike Cervera, patawag nyo! Hamunin nyo ng debate! May papreskon agad, mga kababayan. Papreskon agad si Libayan. Sa mga tumutulig sa ating pinuno na si Magalong, syempre hindi naman natin pwedeng tawagin presidente. Dahil hindi naman hinalal ng tao, di ba? Kaya nga, military junta syempre, sabi ko nga, si Libayan magiging executive secretary niya. Laging maghahamon yan ng debate sa mga basher ng magiging leader ng bansa na si Magalong. Debate ng debate. Oy, debate tayo! Ewan ko lang, mga kababayan, kung hindi napagod yan. Kung lahat na lang, mga kababayan, ay bumabatikos na kay Libaya, ay kay Magalong, Ito na. Ang lumalabas na kwento-kwento. Kaya ngayon, kinunpronta na si Magalong tungkol dyan. Nako! Pero ngayon, pinangalanan na sa Philippine Star si Mayor Magalong. Nako, pinangalanan ka na ng Philippine Star pala. Ikaw yon, Magalong. Attorney, baka naman may buhok yun, baka ibang Magalong yun. Liwanagin mo. Kung may buhok ba o kalbo na panot. Kung kalbo na panot yun, yun yung mayor ng Baguio. Baka mamaya may buhok yun. Iba yun, Ibang Magalong yun. Baka naman ang pagkakabasa, malago yun. Hindi Magalong, malago yun. Grabe, no? Mga kababayan, ang tindi talaga. Sige. Pero hindi niya naman sinagot yung tanong, Oo nga. inuperan ka ba na maging leader ng civilian military junta? Nako, civilian military junta, inupiran ka ba na maging leader ka? Hindi sumagot, mga kababayan. Alam nyo na, kapag hindi sumasagot sa tanong, ibig sabihin yan, totoo yan. Pangalawa, tinanggap mo ba ang offer sa'yo? Yan yun Oo nga, yan yun. Bakit? Tingnan mo na, nasisinok na ako sa kakatawa sa'yo. Magalong! Hoy! Idol kita, maniwala ka. Sa totoo lang, idol na idol ko si Magalong. Inaamin ko na.
Kaya nga ako nagtataka, sa kabila ng pag-iidolo ko sa'yo, nangagat yung mga aso mo. Alam mo bang 10 injection yung ginamit ko? Oo. Anti-tetano, anti-rabies, oo. At saka anti-pangit. Ayokong maging kamukha yung mga nangangagat na aso mo eh. Diba? Ang dami talaga in-injection sa akin eh. Ayan, oo. Dahil kinagat ako ng aso mo. Ayoko na rin sa'yo. Oo. Bahala ka sa buhay mo. Grabe, no? Okay. Ayan na naman kayo. Sabi ko sa inyo mga kababayan, oo. Kakapacheck up ko lang. Di ba kanina nag-live tayo? Oo, kanina nag-live tayo. Oo, lumabas kami. Oo, syempre oras ni Jen Angeles yun. Akala nyo kasi kanina bengbangan na naman eh. Hindi. Oo, nag-lunch kami sa labas. Oo. Bago kami nag-lunch, dumaan ako sa doktor ko. Nagpa-check up ako. Sabi ng doktor ko, langya, wala pang 1 buwan, mas lalo kang gumwapo. Sabi ng doktor ko, oy, shout out, Doc Alan! Minsan nanonood sa atin yan pag walang ginagawa daw eh. Oo, shout out po ha, Doc Alan. Oo, langya, oo, wala pang 1 buwan ha, na nagpapagaling ka. Ba, gumwapo ka na. Sabi mga kababayan, sabi ko naman Doc, pwede bang bilisan? Kasi gusto ko nang maging hype na hype. Oo, sa live. Oo. Kasi sabi nila, hype na ako. Gusto kong ipakita talaga yung pinaka-hype ko. Sabihin ko raw sa inyo, wag nyo daw madaliin. Oo. Baka daw sa kakamadali, mauna pa ako kay Digong. Ay, nako. Mauna pa raw ako kay Digong. Kailangan dahan-dahan. Oo, dahan-dahan lang mga kababayan. Kasi daw, baka maging kamukha ko pa si Libayan. Sabi niya sa akin oo, Libayan, sorry ha. Sabi ng doktor ko Kaya pagpasensyahan mo muna kung ano yung kakayanan ko ngayon. Magkita tayo sa 2028 kung tatakbo si Magalong. Kapag tumakbo si Magalong sa 2028, tandaan mo, ako number 1 na kritiko nun. Oo, kritiko lang. Oo. Diba? Wala namang kwenta yung mga sinasabi ko, sa totoo lang Ewan ko lang sa mga nanonood kung bakit sila tuwan-tuwa kapag sinasabi ko yung totoo. Ano yung totoo, Boss Mike? Diba? Si Magalong, kung mananalo na presidente, siya yung kauna-unahang magiging presidente ng Pilipinas na kalbo at panot. Totoo, di ba? Totoo. Siya ang kauna-unahan talaga. Sino? Sige nga. Si Ferdinand Bongbong Marcos, pababa tayo. Makapal ang buhok. Si Digong, makapal ang buhok. Ha? Si Gloria, makapal ang buhok. Si Pinoy, panot. Yun. Panot pero hindi kalbo. Di ba? Hindi kalbo si Pinoy, panot lang. Di ba? Oo. Si Magalong, kauna-unahan, kalbo at panot. Di ba? Yun Yun, mga kababayan ko. Si Erap, makapal ang buhok. Hanggang ngayon, makapal pa rin ang buhok. Si Ramos, makapal ang buhok. Si Cory, makapal ang buhok. Lalo na si Manong Ferdinand Marcos Sr. Lahat yun, mga pinalitan, makakapal ang buhok. Hanggang kay Aguinaldo, makapal ang buhok. Kaya kapag sana manalo, pag nanalo, pag nanalo si Magalong, yan ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na kalbo at panot. Hayaan mo na sa kanila yun, Anino. Di ba? Balikan natin yung mga relihista. Bago natin puntahan, mga kababayan, itong ikikwento ko sa inyo. Nako, grabe ito. Ito hong mass resignation. Bukas! Ito, mga kababayan ko. Yan ang huli nating tatalakayin.
magkakaroon ng mass resignation bukas. Oh, alam nyo na siguro kung ano yan. Sinungaling ako pag hindi nagkatotoo. Our beloved Boss Mike.